guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, actually nagulat ako dito nga po sa ibinulgar ni Bato de la Rosa na itong si Cheese Escudero, itong ating current Senate President, abay, mayroon pong komunikasyones, nag-reaching out po sa kampo nila former President Duterte. So sa madaling sabi, kapag nakikipag-komunikasyon ka, although normal yun dahil magkakatrabaho sila, pero kung ang pag-uusapan dito ay patungkol sa kapangyarihan, itong si Cheese Escudero, pwede nating masabing sala sa init, sala sa lamig, or di kaya pwedeng nagbabalimbing. Alam nyo naman na meron po huni-huni na merong tawag dito, shake up, di ba? Kumbaga, nag-iini-mini-mini mo na dito nga po sa magiging Senate President. Although hindi pa naman nagugunaw itong si Cheese Escudero, pero sa aking nakikita, mukhang kabado na siya dito nga po kay Tito Soto. And bukod kay Tito Soto, mukhang open din na maging Senate President itong si Senate President, itong si Senator Risa Ontiveros. Well, let's see. Tingnan lang natin. Pero ito lang yung lubos na ipinagtatataka ko. Bakit? Cheese. Bakit? Bakit mo kailangang pumunta sa mga Duterte? Ano ba yung gusto mong iparating na mensahe? Ayaw mong matanggal bilang Senate President ng bansang Pilipinas? Or pwede namang ginagawan ng meaning ni Bato de la Rosa ang pagre-reach out ni SP Cheese Escudero sa kanila? Kasi pwedeng nakikipag-usap lang, pero ginawa na ng meaning ni Bato de la Rosa, like, yung kampo ni BBM, lumalapit na sa amin. So, ganito kalakas yung block ng Duterte team. Diba? Ganito kalakas yung PDP senators. Diba, mga minamahal? Alright. So, basahin natin itong balitang to. She's reaching out to Duterte block. Alright. Sabi dito, amid a possible shake-up in the Senate leadership, Senator Ronald de la Rosa bared Tuesday that Senate President Francis Escudero has reached out to him through text message about the Senate presidency. Ngayon kasi yung punto dito, it is a private conversation. So bakit mo kailangang i-reveal sa sambayan ng Pilipino? Like, baka next time hindi ka na pagkakatiwalaan ng mga kapwa mo senador yan sa ginawa mo, Bato de la Rosa. Dahil yung mga tawag dito, mga private conversation na supposedly private yan. 'Di ba? Bakit mo kailangang i-reveal? For what reason? Ipahiya itong si Cheese Escudero? Or gusto nyong ipamukha na malakas yung Duterte team? Na malakas yung kampo ninyo to the point na kaya nyong gumunaw ng isang tao dyan? Or di kaya itong si SP mismo ang merong kasalanan? Diba? In the first place. So, anyway, tingnan na lang natin. Sabi dito, while the re-elected senator did not divulge details about their conversation, he said the Duterte bloc has yet to decide who it will support as a Senate President in the upcoming Congress. Yan po yung sabi sa ABS-CBN News reported. So, syempre, yung iboboto, mga minamahal na SP, diba? Diyan nga po sa bagong liderato, syempre yung mapapakinabangan nila pagdating ng panahon. Like, kunyari, usapang International Criminal Court. Alam nyo naman na itong si Bato de la Rosa ay meron pong nakabinbin. Allegedly, di umano, na warrant of arrest coming from the International Criminal Court. Alam nyo yan dahil isa po sa siyam na co-perpetrator itong si Bato de la Rosa na, may malaking ambag dito nga po sa Duterte war on drugs, diba, ni former President Duterte na kung kaya't nakapatay na humilit kumulang 30,000 totally estimated, diba, number na, ang ibang mga Pilipino inosente na damay sa napakagulong war on drugs. So, kapag boboto sila ng panibagong SP, yung literal na mapagkakatiwalaan nila. Kasi number games din yan, mga minamahal. Kailangan makakuha din dyan ng boto itong si Senate President Cheese Escudero kung gusto niya ulit manatili sa pagiging SP.
Ngayon naman, may umuugong-ugong din na balita. Bukod kay Risa Ontiveros, bukod dito kay Tito Soto, umuugong din yung pangalan ni Marcoleta, ni Marcoleta. Umuugong yung kanyang pangalan na kesyo. Dapat siya din daw ay maging Senate President. Well, I think yung mga DDS, mukhang iboboto kung sakali itong si Marcoleta. Pero, wrong point ang ginawa ni Bato de la Rosa, yung ginawa ni Chis Escudero na lumapit sa kampo ni former President Duterte to the, kay Bato, through Bato de la Rosa. Kasi tingnan ninyo, kaninang pangalan na naman ang nasira ngayon? Walang iba kundi sa'yo, Senate President Chis Escudero. Meron kasi ni Rigo doon, ngayon, dyan, sa, agawan ng pwesto. Kasi when you say Senate President, pangatlo ka. Sa may pinakamataas na posisyon. Dito nga po sa hanay ng gobyerno. Kasi Presidente, Vice Presidente, tapos ito na nga po, yung Senate President. So malaki yung kapangyarihang hinahawakan mo. Now, syempre, I think, baka ayaw bitawan ni Chis Escudero itong kanyang pwesto sa pagiging Senate President. I think kaya nagawa niya na makipag-communicate dito sa Duterte. And I don't know kung ano ba yung exact plan niya. Pero kung i-visual natin, mukhang medyo naghahangad pa siya or hungry for power, sa madaling sabi. Wala naman tayong problema kay Chis Escudero. Minsan sablay, minsan minsan okay, minsan sablay. 'Di ba? Minsan palpak, minsan okay, 'di ba? Okay naman. Pero ang tawag dito, yung hinahanap natin dito yung mapagkakatiwalaan, yung fair, 'di ba? Both parties, yung walang kinikilingan, yung walang pinoprotektahan. Kasi, kapag in-enter nyo si Marcoleta, tingnan nyo sa issue ng West Philippine Sea, hindi niya nga kinikilala yung pangalan ng West Philippine Sea. Nagigets ninyo, mga minamahal? And nakikita naman ninyo, kahit papaano, na itong si Rodante Marcoleta ay medyo killing to the point na sabi niya dapat yung impeachment hindi nga matuloy. Kasi according kay Toby, 'di ba? Kay Toby na isang snake ng alyansa, posible daw po na ang dahilan kung bakit natalo ang alyansa sa Mindanao ay sa kadahilanan daw po, mga minamahal, sa pagpirma ng mga kongresista sa impeachment. Kumbaga naipit daw. Diba? Yun yung pagsisisi ni Toby Chanco dito nga po kung bakit natalo ang alyansa sa Mindanao. Now, yun po yung ginawa nilang source, which is mali. Bakit nyo gagawing source ang isang taong nagtatanong lang din na baka meron nga doong indication na baka nga natalo yung alyansa dahil sa impeachment. Ito namang si Toby, medyo tanga-tanga din pag may time. Bakit mo pa kailangan i-insist yun? Yung tungkol sa impeachment, kamo palpak ka. Di ba, bilang campaign manager ng alyansa, talagang palpak ka. Yun. Hindi, ang dami mo pang hanash, di ba? Nakakaloka. Alright. Sabi pa dito sa balita, De La Rosa said he would be speaking with the members of the Duterte bloc before deciding on matter, stressing they have to wait for Senator Robin Hood to return from The Hague. Wow! Ngayon si Robin Padilla pang kanilang inaantay. Apakatalino naman ni Robin Hood. Na siya pa yung inaantay ninyo. Alam niyo si Robin parang gago nga eh. Nakita ko yung picture niya, nakikipag-inuman siya kay Digong sa isang karton. Gets ninyo? Ano yun? Bobo ka ba? Di ba? I did something. Ew. Di ba nakikipag-inuman sa isang karton? Di ba naman sinto-sinto? Alright. Sabi pa dito, inaantay nila itong si Padilla kasi si Padilla daw po, Padilla flew to the Netherlands to show his support for incarcerated former President Rodrigo Roa Duterte. Wala na nga nagagawa si Digong, sinusuportahan niyo pa. Like, for what? Diba? Buti pa, kahit pa paano mga minamahal, dapat yung yung gusto ko, yung may paninindigan, kung ako lang yung tatanungin. Katulad na lang ni okay, ni Risa Ontiveros. Di ba pinuri siya ni Baste noon? Nabuti pa itong si Risa Ontiveros. Continue lang sa pagiging critics, di ba? Sa gobyerno. Doon hanga daw itong si Baste. Kaya nga niya nga inaway itong si Bongo, di ba? So dapat bilang Senate President, dapat yung may paninindigan.
kailan pa ba natin nakitaan ng nagkaroon ng paninindigan yung kampo nila former President Duterte? Wala naman talaga. By the way, usapang paninindigan tayo. Talaga nga namang umaangat na, shine bright like a diamond, ang name ni former senator and attorney Leila de Lima, 'di ba? Na yung dating tawag dito na yung dating kinukupal ninyo, yung dating niyuyurak ninyo yung pangalan, yung dating biktima ng political prosecution nyo. Ngayon umaangat na yung pangalan. Like makikita ninyo, isa na siya sa House Prosecutor. To the point na, 'di ba? Inamin din ni de Lima na yung pagpapakulong sa kanya parte ng politicizing. Alam niyo yun, pinulitika ang pagkakulong sa kanya. 'Di ba? Alam niyo yan, mga minamahal. Bakit nyo nga naman ipapakulong ang isang tao na gusto lamang, nais lamang buksan yung kaso sa Davao Death Squad? Pinatahimik nila kasi madami pong nalalaman si de Lima dito nga po sa kampo ni former President Duterte sa mga patayan dito nga po sa Dumoy ng Davao at sa paglaganap ng drugs. Ngayon, yung droga na yun, inilipat dito kay de Lima sa pamamagitan ng mga yung mga testimonies, yung mga nagte-testify na galing naman sa Bilibid. Tama ba yun? Tapos nung si Digong, ibinalik sa kanya yung mga nagte-testify galing din sa Bilibid, galit na galit. So, ang taas naman ang double standard ninyo. So, ngayon, sabi dito sa balita mga minamahal, latest de Lima acquittal exposes Philippine justice system politicization. When de Lima latest acquittal brings hope that her unjust detention may be ending sooner rather than later. She never should have been prosecuted or held in pre-trial detention without bail. Duterte's improper influence over the Department of Justice was evident by the recanting of the testimony of 3 key witnesses in this case, saying they had been coerced. So, this is an opportunity for the Department of Justice to regain some of its credibility by dropping the outstanding case against de Lima. But there also need to be accountability. President Ferdinand Marcos Jr., who last week conceded about abuses were committed in the war on drugs, should urgently launch an inquiry into how levers of the justice system were manipulated against de Lima and implement reform to ensure such politicization of the justice system never happen. Dapat lang na hindi na muli maulit itong pambababoy sa tawag dito sa justice system ng bansang Pilipinas. Kasi yung nangyari naman talaga kay de Lima, talagang niliteral na pinulitika. Pinagtulong-tulungan. Kasi ganito yan. Yung 3 drug cases ni de Lima, yung first case niya acquitted panahon ni Duterte. Yung second and third drug case niya acquitted sa panahon ni PBBM. Pero before that, mga minamahal, nung Department of Justice Secretary, itong si former Senator Leila de Lima, ang nais niya lamang is buksan yung cases dito nga po sa Davao Death Squad kasi may mga nagre-reklamo. May mga nag-show off nga dyan, di ba? Na mga tao, may mga nag-participate. Katulad ni Edgar Matubato na ngayon, I think, nandun na sa Netherlands. At isa po sa mga witnesses dito nga po sa ICC, sa mga pagpatay ni former President Duterte. Now, anyway, going back sa ating topic, si de Lima, isa po sa mga pinosecute ng dahil lang po sa pamumulitika, sa dahil kagustuhan niya buksan ang kaso patungkol nga po dito sa Davao Death Squad, yung mga patayan din, siya po ay pinatahimik ng kampo ni former President Duterte. To the point na siya ay inakusahan, di ba? Drug money, di ba? Tapos yung mga kasabwat niya daw, mga minamahal, ay yung mga nandiyan sa Bilibid. Like, nagbibigay daw, nagmamanipula daw ng droga sa de Lima dyan sa Bilibid. To the point na yung mga nagtatestify sa kanya, tinakot. Di ba? Yung iba nga nagtago doon sa Pampanga, yung driver niya din, di ba? Talagang niyuwak yung kanyang pagkababae. Lahat ng mga witness, talagang nagtagang iba, nabayaran pa. At lahat yan na-i-reveal, mga minamahal. Tapos yung kanilang mga sworn affidavit, bigla silang bumaliktad at nagsorry sila kay de Lima na yung totoo naman talaga ay sila ay tinakot. So sa madaling sabi mga minamahal, kahit basahin ninyo yung second drug case acquittal ni de Lima, mayroong naglahad doon, di ba? Isang police, I think, na nabayaran sila
para magbigay ng statement. And then, kapag hindi sila magbigay ng statement against kay Dilima, sila ay tinatakot para sa kanilang mga buhay. So, sino ba yung, di ba, gustong mamatay ng maaga? Di ba wala? Lalo pat kung meron ka pang tungkulin para sa iyong pamilya, sa ating bayan. So, nagawa nila yung mga statement against kay Dilima dahil nga sa takot. Di ba kaya nga sabi ko, sana, tama yung sinabi natin Presidente na hindi na muli maulit yung mga pamumulitika dito nga po sa, kapag may nakaupo, tas ayaw ninyo, di ba? Pupolitikahin ninyo ang pagkakakulong. Sana hindi na maulit. Just like what happened to our former Senator Dilima. Alright? So, yun po mga minamahal. Pero itong si Dilima, never naman nagbago yung kanyang stance. Kaya nga, hanga ako at saludo din dito kay Dilima na talagang mula noon hanggang ngayon yung pakikibaka, pakikipaglaban ay patuloy at hindi nagbabago yung kanyang prinsipyo. Kaya, cheers! Bakit hindi mo gayahin si Dilima? Bakit hindi mo gayahin si Rizal Teveros na mayroong mga panindigan? Diba? Alright, mga minamahal. Anyway, yun po. Pahingin lang po ako ng comments inyo, likes and share, and also don't forget to click the subscribe mga minamahal and hit notification bell for more updates. Yun lamang po at ingat mga kababayan.